Oy, Merry Christmas! Merry Christmas, Kuya! Tay, Merry Christmas po. Tay, Merry Christmas. Bakit ngayon ka lang, anak? Nay, na-late po kasi yung kapalit ko eh. Pasko naman, kaya nintindi ko na lang po. Sasya na po, ha? Tay. Oh. Dagdag sa handa po na. Gift ko sa'yo. Aba? Seriously? Gift ko yan. Abala ka pa talaga, ha? Siyempre naman. Yan na yan. Ha? Okay, kain muna tayo. Sige po, sige. Kain muna tayo. Salamat, ha? Ay. Wow, let's go. Ano? Atay, napadaan po ako sa bahay ni Willie. Dami na pong bisita. Sansado na siya. Katas ng Saudi eh. Po kayo mag-alala tayo. Balang araw makakatapok po ako sa Saudi. Nangyari yun, bibigyan ko po kayo ng magandang buhay. Sana nga, anak. Jamal, Jamal. Oo, anak. Okay naman, anak. Maraming salamat, ha. Thank you sa chocolate, Kuya. Ang sarap. Mag-iingat ka palagi dyan, ha. Anak, huwag ka makulit dyan. I love you too, anak. Ingat ka. Ang sarap ng buhay ni Kuya, no? Sana makapag-abroad din ako. Pagtapas ka pag-aaral, anak, ha. Makakapunta ka rin doon. Mga bagong bayani, yan ang tawag sa mga OFW o Overseas Filipino Worker. Halos iisa raw ang hangarin nila. Ang mabigyan ng disenteng buhay ang kanilang pamilya. Ngunit hindi madali ang buhay sa ibang bansa dahil maraming kaakibat na sakripisyo ang maging dayo. Gaya na lamang ni Toto na dinanas ang matinding dusa at halos isugal ang kapalaran sa walang katiyakan para lang sa pag-asang asenso at kaginhawaan ng kanyang mga mahal sa buhay. Magandang hapon po mga kapuso. Ito po ang wish ko lang. VIP. You will be staying here for 3 years. Tomorrow morning, the service will pick you up after the morning prayer. Okay? Sir, how about our passport? Your passport is with us. We will return it when your contract is expired. For now, you have to bring your iqama everywhere you go. Okay? Babayan! Bagong dating kayo dito? Apo. Chris, si Nestor, Junjun, si Moymoy. Taga saan ka? Bacolod. Bacolod? Oh, sakto si Nestor, oh. Ilonggo. Ay. Bayan. Bayan. Basta. Ay, Toto. Mga pala. Chris, Ako. meron na ka bang... Chris, saan mo ka ba pwedeng ilagay yung mga gamit ko? Sakto, dito ka na. Umalis sila to eh. Oo. Sige. Lagay mo ng gamit mo. Alam mo pare, dito sa Saudi, yun mo kami, nagtitiis lang kami dito. Pero sipagan mo lang. Kaligayahan naman kapalit sa mahal mo sa buhay. Diba? Cartel! Yalla! Yalla! Yalla, Filipini! Yalla! 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 Pare, kailangan niyo ba ng tiles?
What have you done? Sorry, sir. Sorry. Sorry. You don't know how to do it? Sir, forgive them. He's just new. You didn't learn? Sorry po, sir. Teach him how to do it. Okay? Sabi nila, nagpapala daw yung mga real dito sa Saudi. Pareho lang pala sa amin sa Bacol. Kinapikog kag kinapal. Putput na mga kamay mo bago ako kumita ng kwarta. Yan din ang kala ko nung dati. Yung barkada ko nga, sila lang ko lang dito. Kala ko naman, maayos ang buhay dito. Alam nyo, ang trabaho natin, hindi natin kikitain sa Pilipinas yung ganito kalaki. Yung pagpuputol ng tiles. Kung kayo reklamo, magsikain na kayo. Bumagsak ang isang crane sa Grand Mosque sa Mecca kasabay ng pagbayo ng bagyo sa Saudi Arabia. Nabigla sina Toto at pati kanyang mga kasama sa nabalitaan. Batid kasi nilang apektado sila dahil sangkot ang kumpanyang pinapasukan nila sa nasabing trahedya. Magkatrabaho, 3 months na tayo ng salary. Pihira naman yung papadali. Ito, si boss. Sir! 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 Our salary, it's been 3 months! We are currently processing the settlement for the victims of the tragedy. Our company might lay off some of our workers. You cannot do that, sir. We have contracts. And our salary, you have to pay us. We will process your separation pay once we have done with the victim. Can't do that. Our contracts have to pay us now. I'm sorry, I cannot do anything. It's been 3 months. Sorry, we cannot do anything about it. Nang dahil sa trahedya na kinasangkutan ng kumpanyang pinapasukan ni Toto, nalagay sa alanganin ang mga trabaho nila. Biglang naging malabo ang sitwasyon nila sa Saudi, kaya mapipilitan silang umuwi ng Pilipinas. Excited na ako umuwi ng Pilipinas, pare. Sa wakas, makikita ko na hindi ako. Na maabutan pa akong mapasol yung drama ko. Ay. This is now what we agreed on. I know, but you have to wait for your full amount. You Sir- understand? Sir, I have to go back to the Philippines. I have to buy a ticket. My ikama will expire. Then leave. If you want to stay here to work, return your passport, stay here to work, and wait for your full amount. Get it. Go. Lamang kay Toto ang kagustuhang magpaiwan sa Saudi. Umaasa siya na makakahanap pa kasi siya ng ibang trabaho rito. Kaya isinoli muna niya ang pinaka-iingatang pasaporte sa kanyang amo. Tama kasi hindi mo pa tinanggap yung pera. Pare, kulang pa yun sa ticket sa papuntang Pilipinas. Rodrigo, ikaw ba wala kang nawi po? Wala eh. Alas lahat ng kinikita ko, pinapadala ko sa Bacolod. Yan ang hirap sa ating lahat mga OFW. Lahat na lang pinapadala natin. Wala tayong tinitira para sa sarili natin. Sige. Sige. Bayan ha. Ingat kayo. Ingat kayo. Amen. Pareho Saka naman. kailanganin mo yan. Pareho tayo mawawalan pag uwi natin ng Pilipinas.
kakailanganin mo yan dito. Pwede kong kitain sa Pilipinas yan. Sa'yo yan. Salamat. Dayan. Tara na. Ay, nak! Kumusta ka na dyan? Okay lang naman po ako, Nay. Huwag niyo po akong alalahanin. Nay, pasensya na po ha kung hindi po ako nakakapagpadala ng pera. Medyo strict po kasi yung amo namin mahigpit Okay lang yun, nak. Medyo may naipon pa naman kami dito. Si Celeste nga pala, may trabaho na. Baka makapunta rin siya dyan. Magkita din kayo. Anay, tawagan ko na lang po kayo kasi natago na po ako ng amo ko Nag-iisa na lang si Toto. Walang ibang malalapitan para hinga ng tulong. Nabigo siya sa pangarap niyang umasenso bilang OFW. Pero hindi pwedeng mamatay sa gutom. Kaya gagawa siya ng paraan para lang mabuhay. Napilitang si Toto na ikalakal ang mga naiwang gamit ng kanyang mga kasama. Sir! Yes. Chicago Jazz. Chicago Jazz. Faster, Kirik! Faster! Faster! Get out of that! What are you doing? Hey! We are cleaning the area! That's mine! This is our property! This is ours! You are Filipino! Hey, we are cleaning the area! That's mine! This is our property! It's ours! You are Filipino! You don't have a passport! Filipino! Dumulog si Toto sa embahada. Nagbakasakali siya na matulungan ang sitwasyon niyang wala ng trabaho. Sir. Kulang pa requirements mo. Basta pa ikamo mo. Asan ang password mo? Sir, nasa amo ko po kasi. Ba't hindi mo kunin? Naghihintay pa po ako ng separation pay. Hindi ba po pwedeng to-file na lang po yung passport? Next! Dahil expired na ang working visa ni Toto, pag-iwas na lang ang nagagawa niya sa tuwing may natatanaw na alagad ng batas. Hoy, pare. Kamusta ka na? Nasa Pilipinas ka na ba? Hindi pa, pare. Pare, nasa ka na?
Pare, ako na lang naiwan dito eh. Pare, hindi ko na alam kung gagawin ko. Paso na yung ikama ko. Yung passport ko hindi pa binibigay. Pare, hindi ko na alam kung anong gagawin ko eh. Ganitong gagawin mo, ha? Hihingi tayo ng tulong. I-record mo sa video tapos i-upload to. Ako na mahala. Sige, pare. Salamat. Ano ba nangyari sa anak mo't hindi nagpaparamdam? Nay! Nay! Nay, si Kuya! Huh? Sa bansang Saudi Arabia, sinubukang hanapin ni Enrico o Toto ang pangarap na magandang buhay. Pero sa halip, pangungulila, paghihirap at kamalasan ang kanyang napala rito. Ay, wala na talaga akong pera. Pahingi-hingi na lang ako sa mga Pilipino na yung hindi ko nga kilala na sasabi na ako na tulungan niyo po ako, ganun. Na yung kumpanya ko sarado na. Yung kinukuha ko, yung kaldero at saka plato na parang bakal din. Masama din ang ano ko na nakakaiya. Kaso wala. Wala talaga. Nitong Nobyembre, nag-viral sa social media ang video ni Toto na ini-upload ng kababayan at dating kasamahan sa Saudi na si Chris Ostia. Gusto ko sana makauwi na. Pasensya na talaga na hindi ko po natuloy po yung pangarap po natin. Pansamantalang tumuloy si Toto sa Embahada ng Pilipinas sa Saudi. Hanggang sa tila sinagot ng langit ang matagal na niyang panalangin. Sana po, gabayan niyo po yung aming biyahe papunta po ng Abu Dhabi. Kita-kits na tayo mamaya dyan sa Pilipinas. Masaya, malungkot. Nakauwi na. Masarap talaga pag ng eroplano isigaw na andito na po ako sa pinaglakihan kong bansa. Bagamat nakauwi na ng Pilipinas, balot pa rin siya ng pangamba. Hindi pa rin kasi malinaw kung kailan siya makakauwi sa pamilyang nasa Bacolod. Huwag ka nang mag-alala, Toto, dahil kami ang may pasalubong na sorpresa. Welcome home, Toto! Enrico Melicado, Manila, Bacolod City. Wish ko lang, salamat po. Salamat po sa dito po sa pamasahe po. Papunta po sa amin po. Wish ko lang, salamat po. Kinabukasan, sinamahan namin si Toto sa kanyang pag-uwi sa Bacolod. Dito sa Bacolod, namumuhay ng payak ang pamilya Melicado. Sa paglipas ng bawat araw, ay nangangamba sila sa kalagayan ni Toto sa ibayong dagat. Hindi ko nga katulog, masakit ko sa obra. Gusto ko makauwi ang anak ko sa Pasko para kumpleto kami, para masaya. Umuwi ka na lang diri kay Sendiri, isang tigado lang ta, kakaong ka sang insakto, hindi ka mamroblema. Kahit wala siyang dala, okay lang, basta makauwi na siya dito ng ligtas. At malimutan niya na yung karanasan niya doon.
para masaya ang Pasko namin. Ladies and gentlemen, we have just landed at New Bacolod, Dubai. Salamat, andito na ako. Ito na ang pinakahihintay niyang sandali. Ang makapiling muli ang mga mahal sa buhay. Pero ang kanyang pamilya, walang kamalay-malay sa kanyang pagdating. Saan ko na mo, ikaw na ano? Hindi na kayo ko. Lagi ko gambay sa problema ko. Tampoli mo dyan po. Andyan na po si mo dyan. Ano yan? Ano nangyari sa kanya doon? Masaya ka naman? Opo, kasi nandito na po siya. Agad na pinuntahan ni Toto ang kanyang ama sa dalampasigan. Dito muling bumuhos ang luha ni Toto. Okay lang nakapuling siya. Salamat kung ako. Happy nga ako pag alis mo. Hindi pa itugan ng katanda. Pagbalik ko matanda na. Ayun nga ang gusto kong umuwi. Naawa din ako sa kanila eh. Wala naman akong dala. Dala ko na lang yung katawan ko na wala naman nangyari sa aking masama. Laking pasasalamat ng pamilya Melicado sa pagbabalik ni Toto. Yung nagsalubong po sa akin, tumulong talaga sa akin. Yung wish ko lang na pauwi dito. Maraming salamat sa wish ko lang na nakarating siya dito ng ligtas. At masaya ng Pasko namin, nandito na siya. Ang masaya ko, may pa rin. Sa labas. Kaagad na lumabas ang mag-anak ni Toto para tingnan ang tila nagaganap na kasiyahan. Bumulaga kina Toto ang mga maskara dancer na ito. Isang bonggang pagsalubong sa bagong dating na OFW. Isang foundation ang magkakaloob sa pamilya ni Toto ng bagong bangka. May bangka na po kayo, magbibigay po sa inyo para panghanap buhay natin. Salamat. Sobrang naya namin, nabigyan kami ng ganyan kalaki na. Nakipagtulungan din sa amin ang local government ng Bacolod. On behalf of the city and our barangay captain dito, we will see on ano matutulong namin. Hindi man pinalad si Toto sa ibang bansa, napatunayan naman niyang ang tunay niyang kayamanan ay ang pagmamahal ng kanyang pamilya. At sa kanyang pagbabalik, naghihintay sa kanya ang panibagong pag-asa. Ang pambihirang pangyayari sa buhay ni Toto ay hindi lamang isang kwento ng katatagan ng isang Pilipinong nakikipagsapalaran sa ibang bayan. Ito rin ay nagsisilbing paalala ng sakripisyo nila at kung paano natin sila dapat pahalagahan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.